Ang Prescott ay isang top secret na paaralan na pinamamahalaan ng gobyerno na nagpapalaki ng mga ulilang babae para maging isang mahusay na asasin. Ang mga maliliit na batang babae na ito ay hindi nakakaramdam ng anumang emosyon at sinanay na pumatay mula pa noong sila ay matutong maglakad. Ang punong guro, si Hardman, ay nagtuturo sa kanila na huwag magkaroon ng anumang awa dahil ito ay isang kahinaan para sa isang lihim na ahente. Ang prinsipyong ito ay hindi angkop sa isa sa mga nangungunang mag-aaral na si 83. Gusto ni 83 na magkaroon ng pamilya, ngunit hindi sila pinapayagan sa Prescott. Bilang karagdagan, siya ang pinakamahusay sa lahat ng larangan. Dahil dito ay kinasusuklaman siya ng kanyang mga kaibigan, lalo na ang kanyang karibal na si 84. Si 83 ang laging namumuna sa kanyang klase, kaya siya ang unang na-activate dahil sa kanyang mga nagawa. Ang una niyang misyon ay kunin ang isang briefcase mula sa isang lalaki at nagawa niya ito ng perpekto sa loob lamang ng ilang minuto. Ipinadala sa mga misyon, ibig sabihin, malayang makita ni 83 ang totoong nangyayari sa mundo. Ngunit dahil sa karanasang ito, naiinggit din siya sa makamundong buhay ng mga kabataang babae na kasing edad niya. Habang naghihintay para sa susunod na misyon, naglalaan siya ng oras para mangalap ng kaalaman tungkol sa ginagawa ng mga normal na bata. Nanunood siya ng mga pelikula tungkol sa pamumuhay ng mga teenager. Bumalik sa Prescott, si 83 ay itinalaga upang hulihin ng isang kilalang Amerikanong nagbebenta ng armas, si Victoria Knox. Ang pagtatalaga sa kanya ay muling naging dahilan upang lalong mainis si 84 sa kanya. Bago simulan ng misyon, si 83 ay nahuli ni Hardman na nagbabasa ng mga magazine sa panahon ng meeting. Medyo pinagalitan siya ni Hardman, ngunit pinili pa rin siya upang gawin ang misyon. Si Knox ay isang matalinong babae na mahilig patumbahin ang mga Prescott. Para mahuli siya, nagpanggap si 83 na nahuli at pinabagsak ang mga tauhan ni Knox. Inilunsad niya ang isang lobo at itinali ito kay Knox bago niya ito malaman. Biglang lumipad ang isang eroplano sa itaas nila, kinuha ang lubid at pinalipad silang dalawa. Sa kasamaang palad, si Knox ay may dalang baril. Sinimulan niyang barilin si 83, kaya kinailangan niyang magpahulog sa ilog sa ibaba. Si Knox ay nakarating sa eroplano at nakilala si Hardman. Saglit silang nagkukwentuhan na parang malapit na kamag-anak. Sa ibaba, si 83 ay nakaligtas sa pagkahulog ng walang anumang pinsala. Nang sasagutin na niya ang tawag ni Hardman, sumagi sa isip niya na ito na ang tamang oras para makatakas sa Prescott. Tinanggal ang kanyang relo at itinapon sa ilog, minarkahan siya bilang hindi na aktibo. Sa wakas ay nakalaya na si 83 mula sa kanyang kulungan upang tuparin ang kanyang pangarap na maging isang normal na dalaga. Upang hindi siya makilala, nagpanggap siya bilang isang ulila na nagngangalang Megan Walsh at nag-enroll sa isang student exchange program. Pinili niya ang Happy Larsens para maging host family niya. Pagdating sa Newton sa USA, si Megan ay sinundo ng Larsens. Awkwardly niyang niyakap si Mrs. Larsen at ang kanyang anak na si Parker. Si Liz, ang anak na babae, sa kabilang banda, ay hindi gaanong malugod at lumalayo sa kanya. Niyakap ni Megan ang isang random na lalaki na inaakala niyang si Mr. Larsen, nalaman lamang na nakipaghiwalay si Mrs. Larsen sa kanyang dating asawa. Pagdating sa bahay, napansin ni Megan ang mainit na pagsalubong ni Mrs. Larsen sa kanya at labis siyang nagpapasalamat dito. Sa hapunan, nakipagkaibigan kaagad si Megan kay Parker na nahuhumaling sa pagiging isang ninja. Sa kabilang banda, patuloy pa rin si Liz sa paglayo kay Megan. Pagkatapos ng hapunan, bumalik si Megan sa kanyang silid upang maglagay ng kanyang cover. Gumagamit siya ng mga larawan ng mga modelo ng magazine bilang kanyang cover at nagtatapos sa sobrang pananamit para sa kanyang unang araw sa high school. Agad siyang naging sentro ng atensyon at binubuli ng mga bata. Nang makita ito, tinawag siya ni Liz na isang kakaiba at atubili na ipinahiram ang kanyang ekstrang damit. Dahil dito ay parehong nakaramdam siya ng lungkot at pagkalito. Pagkatapos magpalit ng damit, kinakabahang naghihintay si Megan sa kanyang pagkakataon na umakyat sa entablado at magpakilala. Ipinakilala ni Roger ang kanyang sarili kay Megan at sinubukan siyang pakalmahin. Si Roger ang gumagawa ng ilaw sa entablado at binanggit ni Megan ang maling magazine tungkol dito na sinasabi na para lamang ito sa mga geeks na hindi makapasok sa banda. Sa kabila ng katotohanan, naaakit si Roger kay Megan at siya ang unang taong naging mabait sa kanya. Pinaalalahanan niya si Megan na ang mga bully sa paaralan ay maaaring maging masama sa kanya. Sa wakas, dumating na ang oras para kay Megan. Ang bully sa paaralan na si Gooch ay agad siyang pinahiya sa harap ng klase na sinundan ng mga tao. Sa kabutihang palad, ang school star na si Cash ay dumating upang iligtas siya. Kinakantahan niya siya ng isang kanta at agad na nahulog si Megan sa kanyang kaakit-akit na titig. Lahat ng mga babae ay kinikilig din sa kanya. Pinakalma ni Cash si Megan at sumali sa kanyang banda, ang Emoticon.
Pagkatapos ay kumanta si Cash ng isang kanta kasama ang mga tao na nagpapasaya sa kanya. Dumating ang tanghalian at inanyayahan si Megan ng mga cheerleader ng paaralan na kumain kasama nila sa mesa. Gayunpaman, tinanggihan niya ito. Ayon sa kanyang intel mula sa Mean Girls, ang mga cheerleader ay palihim na tatraidorin siya at ipapahiya siya kapag nagtiwala siya sa kanila. Dumating si Megan sa kanyang unang sesyon sa klase. Umupo siya sa tabi ni Roger, ang bago niyang kaibigan. Agad silang naging close dahil nakaka-relate sila sa mga jokes ng isa't isa. Pagkatapos ng sesyon, inanunsyo ng guro na bukas, ang mga mag-aaral ay kailangang maupo kasama ang kanilang mga itinalagang kasosyo. Napatingin si Megan kay Cash, habang tinitignan ni Megan si Cash na papalabas ng kwarto, lumapit si Gooch para sampalin ang kanyang likuran, ngunit mabilis na pinigilan niya ito gamit lamang ang kanyang isang kamay. Sa gabi, pinasok ni Megan ang lab para baguhin ang sitting chart at inilagay siya sa tabi ni Cash. Gamit ang kanyang mga kasanayan sa pagiging ninja, nagagawa niya ito ng mabilis at pagkatapos ay tahimik na lumabas ng silid. Sa umaga, kumpiyansa na umupo si Megan sa tabi ni Cash, ngunit sa huli ay sinimulan siyang awayin ng ilang mga babae dahil dito. Gayunpaman, si Cash ang napiling maging lab assistant ng guro dahil mayroon siyang kailangan kay Cash. Pagkatapos ng sesyon, ipinaalam ng dalawang babae kanina kay Megan ang isang audition ng mascot sa paaralan. Alam ni Megan mula sa kanyang pagsasaliksik na ang mascot ng paaralan ay para lamang sa mga talunan, ngunit nagawa pa rin siyang kumbinsihin ng mga babae. Nililin lang nila siya sa paniniwalang maaari siyang makakuha ng permiso na makapasok sa backstage at bumuo ng isang romantikong memorya kasama si Cash sa pamamagitan ng pagiging mascot. Kinuha niya ang costume at inihanda ang sarili para gumanap ng mascot dance. Matapos maunawaan ito, pumunta siya sa audition bilang nag-iisang kalahok. Mahusay na sumayaw si Megan na habang may hawak na axe, gumagawa ng ilang tricks bago natapos ang kanyang pagganap sa isang malakas at machong sigaw. Siyempre, tinanggap siya kagad sa trabaho kahit hindi siya tinitignan ng judge habang nagpe-perform. Pagkatapos ng ilang home workout, napansin ni Megan na siya ay sinusubaybayan ng isang misteryosong van. Sinusundan pa siya ng van sa kanyang paaralan, dahilan para mabahala siya. Sa wakas ay dumating na ang araw ng kompetisyon at si Megan ay nasa kanyang bikang costume, sumasayaw upang pasayahin ang malaking araw. Biglang lumabas sa van ang ilang lalaking nakamaskara at sinubukang dukutin si Megan. Kahit na mas marami sila, madali silang natalo ni Megan isa-isa, salamat sa kanyang mahigpit na hand-to-hand combat training mula sa Prescott. Nagawa pa niyang ihagis ang kanyang palakol sa isang tumatakas na kidnapper. Lumalabas na sila ay mga mag-aaral mula sa isang karibal na high school at sinubukan nilang agawin si Megan para sa tradisyon. Napagtanto na siya ay niloko ng mga babae, siya ay nagmamadaling umalis sa eksena, nahihiya. Hinabol siya ni Roger at sinubukang aliwin siya, ngunit hindi nagtagumpay ang kanyang pagsisikap. Sa bahay, si Megan ay bigo dahil sa kanyang pagkabigo na kumilos bilang isang normal na babae. Pakiramdam niya ay mas malala ang high school kaysa sa kanyang mahigpit na pagsasanay. Narinig ni Mrs. Larson ang kaguluhan at kinakausap siya tulad ng ginagawa ng isang tunay na magulang. Pinakalma niya siya, sinasabing normal lang ang lahat sa high school, at dapat ay manatili na lang tapat si Megan sa kanyang sarili. Si Megan ay bumalik sa paaralan na ang mga mata ay nakatutok sa kanya muli. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, siya ay sinalubong ng palakpakan at mga hiyawan. Ang laban na nangyari kahapon ay naitala at naging viral magdamag. Maging ang mga bully ay natuwa nang makita siya, biglang lumapit si Cash kay Megan at niyaya siya sa isang jamming session. Maaga siyang dumating at sinurpresa siya ni Roger mula sa likuran. Hindi sinasadyang pinabagsak siya ni Megan hanggang sa masuffocate si Roger. Habang nag-uusap sila, nalaman ni Roger na kakaiba si Megan kapag nagpapaliwanag siya ng ilang martial arts, ngunit tinanggap ito ni Roger ng may tapat na ngiti at patuloy silang nag-uusap. Biglang dumating si Cash at ang kanyang banda para basagin ang masayang reunion. Kinuha ni Cash si Megan kay Roger at hiningi ang kanyang opinyon sa kanyang bagong kanta. Habang nakikipag-chat si Megan kay Cash, napansin niyang hindi siya bagay sa kanya, ngunit gusto pa rin siya nito. Nang makita ang kanyang reaksyon, inimbitahan ni Cash si Megan sa party ni Gooch ngayong weekend, kung saan tuwang-tuwa siyang tinanggap. Habang naglalakad siya pa uwi, may kotseng sumusunod sa kanya mula sa likuran at nahuli siya ng mga Prescott. Nagising siya na nakatali sa isang upuan at muling nakita si Hardman sa unang pagkakataon pagkatapos ng ilang sandali. Inakusahan siya ni Hardman na nagtatrabaho para sa ibang organisasyon at nagnanais na alamin ang kanyang motibo. Nagpa siya si Hardman na turukan siya ng truth serum.
Nililito ng serum ang kanyang mga pandama at pinapagana ang kanyang mga emosyon. Maluha-luha, ipinagtapat ni Megan na ayaw niyang maging assassin at gusto niyang maging normal na babae. Sa wakas ay hinayaan siya ni Hardman na umalis sa isang kondisyon na magpaalam sa Newton at bumalik sa Prescott bilang 83. Pagkatapos, si Megan ay ibinaba sa isang lasing na estado dahil sa swero. Hinarap niya si Liz, na sinasabi na si Liz ay nagpapanggap na isang matigas at matapang na babae kahit na siya ay mag-isa na lamang at nalulungkot. Pinayuhan niya siya na baguhin ang kanyang ugali at bumuo ng mga tunay na koneksyon sa kanyang mga kaibigan at ipakita ang tunay na Liz. Sinasabi niya ang lahat ng iyon nang walang pahintulot bago tuluyang nawalan ng malay. Kinabukasan, pumupo si Megan kasama si Roger sa tanghalian. Malalim silang nag-uusap tungkol sa kung ano talaga ang gusto nilang gawin sa kanilang buhay. Pakiramdam ni Megan ay wala siyang nagawang kapaki-pakinabang sa kanyang buhay at inaaliw siya ni Roger sa pagsasabing palagi siyang namamangha sa paningin nito. Sa kabila ng magiliw na mga salita, iniwan ni Megan si Roger upang maupo sa mesa ni Cash. Bago umalis, inimbitahan niya si Roger sa party ni Gooch sa susunod na Biyernes. Sa bahay, pinagtatalunan ni Liz at Mrs. Larson kung pahihintulutan si Megan na pumunta sa party pagkatapos na dumating na lasing sa bahay kagabi. Iginiit ni Mrs. Larson na dapat siyang pumunta at dapat siyang samahan ni Liz upang matiyak ang kanyang kaligtasan. Sa wakas ay nakarating na ang dalawa sa bahay ni Gooch. Nakakabaliw ang party sa malakas na musika at alak, tulad ng gusto ni Megan. Gayunpaman, naroon din si 84 na nasa ilalim ng alias na Heather upang bantayan si Megan at sirain ang kanyang mood. Si Heather ay mas mahusay sa lipunan at agad na nagustuhan ng mga kabataan. Samantala, pumasok si Liz sa isang banyo at nakilala ang isang lasing na Gooch. Alam ni Gooch ang pangalan ni Liz at inanyayahan si Liz na sumali sa tequila. Sa pagpapasya na bawiin ang kanyang tunay na sarili tulad ng sinabi ni Megan, si Liz ay nag-open kay Gooch at sumali sa kanya. Sa itaas na palapag, nakita ni na Megan at Heather ang karamihan at pinuntirya nila ang isang lalaki, si Cash. Agad namang lumapit sa kanya ang dalawa. Pero syempre, mas pinili ni Cash si Megan kaysa kay Heather. Bumalik sa bathtub, natagpuan ni Liz at Butch ang maraming bagay na pagkakatulad nila at nagsimulang bumuo ng isang relasyon. Dumating si Roger sa party at nadatnan niya ang dalawa na nagsasaya. Tinanong niya kung nasaan si Megan at bumaba para salubungin siya. Nakalulungkot, nakita niya si Megan na hinahalikan si Cash, dahilan para magsimula siyang makaramdam ng lungkot at umalis. Sa umaga, lasing na lasing si Liz kaya nakatulog siya sa sopa. Inimbitahan ni Cash si Megan para kumain ng waffle at masama ang pakiramdam niya sa pag-iwan kay Liz doon. Pagkatapos ng party, umuwi si Liz na may bagong tato sa mukha. Galit na galit si Mrs. Larson kay Megan dahil iniwan niya si Liz mag-isa para mag-almusal. Gayunpaman, nagsimulang maging malapit sa isa't isa sina Megan at Liz pagkatapos ng insidente. Sa kanyang pagpunta sa paaralan, si Megan ay muling hinarap ni Hardman. Hinihiling niya ang pangako ni Megan na bumalik sa Prescott. Nag-aalala siya para sa kaligtasan ni Megan dahil nakatakas si Knox mula sa pasilidad. Ayaw na ni Megan sa Prescott, lalo na kapag nagiging maganda na ang pamumuhay niya sa high school. Kaya, pinipilit niyang hindi na bumalik. Nang marinig ito, sumang-ayon si Hardman ngunit nangako na si Megan ay mag-iisa kapag dumating si Knox upang kunin siya. Dahil naiwan siya ng bus papuntang paaralan, sumabay si Megan kay Liz sa kanyang sasakyan papuntang paaralan. Sa wakas ay nagkaroon sila ng parang magkapatid na relasyon, nag-uusap sa isa't isa nang walang anumang gaps. Biglang may dumaan na hindi kilalang sasakyan sa tabi nila na may mga baril at pinaputokan sila. Agad na kinuha ni Megan ang manibela habang umaamin kay Liz. Sinabi niya kay Liz ang lahat tungkol sa kanya, kung paano siya binuhay, at kung bakit may gustong pumatay sa kanya. Muntik nang mabangga ni Megan ng isang truck at lumiko sa isang scrapyard ng kotse. Sa kabila nito, nakabuntot pa rin ang chaser at nakatagpo siya ng dead end. Patuloy silang nagkakaroon ng showdown at kalaunan ay naaksidente. Sa kabutihang palad, nakaligtas sina Megan at Liz sa pag-crash. Sinuri ni Megan ang kotse nang humahabol sa kanila at naamoy ang pabango ni Heather dito. Sa ospital, sinabi ni Megan kay Hardman ang tungkol kay Heather. Lumalabas, hindi pinadala ni Hardman si Heather. Naniniwala si Hardman na namatay si Heather nang tumakas si Knox. Matapos ikonekta ang mga tuldok, napagtanto ni Megan na si Heather ay nagtatrabaho para kay Knox. Hinihingi niya ang kanyang gamit pabalik, ngunit tinanggihan ito ni Hardman dahil hindi na siya Prescott. Pagkagising ni Liz, humingi ng tawad si Megan sa pagsisinungaling at paglalagay sa kanya sa panganib. Nais ni Megan na umalis upang ilayo ang mga Larson sa panganib.
Gayunpaman, ayaw ni Liz na umalis si Megan. Nang malapit nang sumuko si Megan, nakita niya ang larawan na iginuhit ni Parker kasama siya bilang isang pamilya kasama ang mga Larsen. Niyakap niya si Parker at masigasig na bumalik kay Liz para makitang kasama niya si Gooch. Pagkatapos makumpleto ang sesyon, lumabas si Liz at sumang-ayon na labanan si Knox ng magkasama. Sa umaga, sinabi ni Megan kay Liz ang diskarte at inihanda nila ang kanilang sarili para sa paparating na mangyayari. Napakasaya nilang magkasama hanggang sa sumapit ang gabi. Kinagabihan, sina Megan at Liz ay sinundo ng kanilang mga partner para pumunta sa party. Pagdating nila, sina Liz at Gooch ay nag-e-enjoy sa kanilang oras. Si Megan at Cash naman ay medyo awkward na walang masabi. Sinubukan ni Megan na magbiro sa kanya, ngunit hindi ito makuha ni Cash. Nang maalala ang isang taong kasundo niya, itinapon ni Megan si Cash bago ang kanyang konsyerto at nilapitan si Roger. Humingi siya ng tawad kay Roger at tiniyak sa kanya na siya ang taong gusto niya. Sa kasamaang palad, gumawa ng paraan si Heather kay Roger at nakikipag-date sa kanya. Nang hindi nagsasayang ng oras, si Megan ay nagudyok ng isang away na sinusundan ng patuloy na pag-atake mula kay Heather. Napunta sila sa isang mabangis na labanan na ginagawang kaguluhan ng buong party. Kinuha ni Heather ang isang metal bar at mahusay na iniindayog ito. Gayunpaman, hindi pa rin niya mapabagsak si Megan. Gamit ang fire hose, pinalo ni Megan ang tiyan ni Heather at itinulak pa siya pababa. Binuhusan ni Heather ng alikabok si Megan, kaya kinailangan niyang tumakas sa eksena. Habang hinahanap si Megan, ibinunyag ni Heather na tina-target ni Knox ang mga Larsen. Nang malapit nang mahanap ni Heather si Megan, inatake siya ni Liz sa binti gamit ang corn dog at mabilis na pinabagsak siya ni Megan. Sobrang proud at excited si Liz sa ginawa niya. Nagmamadali silang umuwi at pinabagsak ang nagbabantay. Pumasok si Megan sa bahay habang nakatutok ang baril kay Knox. Sa pag-uusap, inihayag ni Knox na siya ang unang Prescott, ang numero 1. Biglang dumating ang isa pang guard kasama si Liz na hostage. Naramdaman na wala na siyang magagawa. Sumuko si Megan at ibinaba ang kanyang mga baril. Tusong hinamon ni Megan si Knox sa isang patas na laban at nagsimula sila kagad. Nang si Knox ay malapit ng bugbugin ni Megan, inilabas ni Knox ang kanyang baril. Sa kabutihang palad, nakahanap si Parker ng isang flashbang at inihagis ito na nagbibigay ng pagkakataon para sa mga Prescott na makapasok sa bahay. Mahusay nilang pinabagsak ang mga tauhan ni Knox ng paisa-isa at kalaunan ay nahuli ni Hardman si Knox. Niyakap ni Megan si Hardman dahil bumalik siya para sa kanya. Sa wakas ay inamin ni Hardman na siya rin ay napalapit na kay Megan, ang kanyang minamahal na estudyante. Kinuha rin niya si Megan pabalik sa Prescott bilang isang deep cover agent at nakatira kasama ang Larsens. Bumalik si Megan sa party at nakitang nagkakasundo si Cash at ang guro, ngunit hindi niya mahanap si Roger kahit saan. Sinundo na si Roger ng kanyang ama at pauwi na. Biglang bumaba si Megan sakay ng helicopter, nagtapat kay Roger at nagimbita sa kanya sa ibang date. Tinanggap ito ni Roger, at ang dalawa, kasama sina Liz at Gooch, ay masayang lumipad sakay ng helicopter. Nagtatapos ang pelikula, na sa wakas ay natagpuan na ni Megan ang kanyang hinahanap, na ginagawang mas mahalaga at sulit ang kanyang buhay.